Every month ay meron po tayong pag-invite ng mga kaibigan natin para makita nila ano yung environment ng isang bahay, panambahan ng Diyos. At siyempre makapakinig din po tayo ng salita ng Diyos. So ngayon pala mga kapatid ay humihingi na po ako ng paumanhin sa inyo dahil sa mga bago nating mga kasama, usually po, bago mag 11:30, tapos na tayo. Since late na tayo nag-start kanina, at saka meron tayong event ngayon, medyo may extend na tayo, ha? Kaya huwag kayong madadala. Mamaya sa isang linggo, hindi namin kayo makita sa inyo. Tagal naman doon, inaabot ng 4 na oras. Hindi naman tayo abutin ng 4 na oras. Mag-extend na tayo ng konti, ha? Sinasabi ko na para baka kasi magtaka kayo na ito ba katagal dito? Hindi po. Usually 11:30 or bago mag 11:30 sa tayo. Kaya na po may mga bago tayong mga kaibigan para makipaliwanag natin yung talagang pag-aaralan natin sa oras na ito. Sino po ba sa mga bago natin kasama na ngayon lang naka-attend sa ganitong klase ng gawain? Angelique, Ate, kahit sino kaya ako nababanggit yung pangalan niya kasi kilala na namin siya sa pangalan. Kanina na namin siya nakita na in person. Si Ate yung kasama ni Kuya Roger. Ate Pinky! Wow! Ang ganda ng pangalan, Pinky. Meron kami pangalan, red, blue, meron dito eh. Yan, mga welcome namin kayo. And we pray na hindi po ito yung kunat po din yung pag-attend na makasama natin kayo. And dalangin namin na sa pag-aaral natin ngayon, sa parinig natin ay maintindihan po natin yung mensahe ng Diyos sa atin. Sige po, wala na po paligoy-ligoy. Dito na po tayo. Ayan po ang ating topic. Clear-cut presentation of the gospel. So, hindi ko alam kung narinig mo na, no? Kung ano yung gospel. Pagka ba sinabing gospel, ano pagkakaintindi nyo kapag sinabing gospel? Meron po tayong interaction ngayon, kaya po pwede kayong sumagot. Or isigaw nyo lang. Ano ba ibig sabihin sa inyo ng gospel? Ha? Asa ka lang? Buting balita. Tinagalig nyo lang eh. Tinagalig nyo lang, mabuting balita. Ano ba yung mabuting balita? Ayan. Ano ang mabuting balita? Ha? Salita ng Diyos. Ano pa? Alam niyo mga kapatid, kaibigan, kamag-anak, ayan. Karamihan po ng tanongin nyo, kahit sino tanongin nyo dyan, iba-iba ang isasagot sa inyo. Ngayon, meron na talagang iilan lang. Merong survey. Sa 100 churches, o sa 100 Kristiyano, tinanong, ano ang gospel? Iba-iba sila na sagot. Ang nakakaintindi lang sa 100, 11 na tao lang. Ibig sabihin, ganun ka uninformed. Ano Tagalog ng uninformed? Ganun ka hindi naiintindihan ng tao kung ano ang gospel. So, ngayon, papaliwanag natin, pag may nagtanong sa inyo, ano ba ang gospel o ang ebanghelyo, masasagot na natin sila ng tama para maintindihan din nila. So, una yan, sabi dyan, ano sabi? Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking pungkulin at matapos ang gawain tinanggap ko mula sa Panginoong Jesus.
Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa magandang loob ng Diyos para sa tao. Yun. So, ang sinabi ni Pablo dyan ay ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahan loob ng Diyos para sa tao. So, ang gospel, ayan, magandang balita. Ano daw yun? Tungkol sa kagandahan loob ng Diyos. So, ano ba yung kagandahan loob ng Diyos? Yung mamaya, i-explain natin yan. So, ayan, ano ba ang gospel? Ito ay good news o magandang balita. Hindi, tatanungin natin, ano ba yung magandang balita? Diba? Yung magandang balita, ito po ay ang salita ng Diyos. Na. Pangalawa, ito po ay yung ginawa ni Kristo sa cross. Pangatlo, ito po ay yung tungkol sa kanyang dugo na dumanak sa krus ang pagbayad. Di ba nung pinakos din sa alam naman natin yan, yung mga pinakalandigo, Holy Week, di ba? So nakita natin yung mga palabas natin, ayun nga, yung pinakos si Kristo, ganyan. Pero hindi naman ibig sabihin na, kumbaga, inaalala na natin yan yearly. Kumbaga sa bawat araw na dumarating sa ating buhay, aalalahanin natin kung ano yung ginawa ni Yesu Cristo sa ating buhay. So, sinabi doon, ano sabi diyan? Roma 1:16. Roma 1:16, hindi ko ikinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. So, sabi diyan, no, magandang, hindi, sabi ni Pablo sa mga Roma, hindi ko ikinahiya ang magandang balita. Bakit daw? Kasi ito daw ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. So una daw sa mga Hudyo. Sino ba Hudyo rito? Wala. So Grego, or sa ibang translation kasi mga Hentil. So sino yung mga Hentil? Tayo po. No? Dalawa lang ang tao sa mundo. Di ba may mga sinasabi, dalawa tao sa mundo, isang manloloko at isang nagpapaloko. Di ba? Isang Hudyo at saka isang hindi Hudyo. Generally speaking, yun lang ang tao sa mundo. Hindi po Pilipino, Amerikano, Hapon, hindi. Ano lang, Hudyo, Israel at saka hindi Hudyo. Yan lang. So, ang sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. Kaya sabi niya, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi mo ikakahiya ang mabuti o ang magandang balita. Tulad ng nangyari sa atin ngayon. Nandito si... Ano pangalan mo? Gian din siya, oh. Gian Girl, Gian Boy. Di ba Christian? So, si Ate Gian nandito, si Ate Pinky, at saka kanyang anak, ano? Ay, apo. Lola na? Anak niya. Tapos si Anjali, yung nag-imbita sa inyo rito, etong ano nila, na ginawa nila, hindi nila ikinahihiya, hindi nila ikinahiya ang mabuting balita. Kasi na-invite nila kayo dito, na-share nila kayo. So, yan po yung unang punto ng salita ng Diyos. Ito po ay may kapangyarihan. Bakit ko nasabing may kapangyarihan ang salita ng Diyos? Kasi sino ba dito ang binago ng Diyos? Sino ang binago? Yung iba hindi kayo binago? O yung iba hindi nakikinig? Kaya mahirap sa likod eh. Dahil kayo dito kayo sa harap. Mas maganda sa harap kasi maintindihan yung tuturo. Yan. So ayun pa, sabi pa ni Pedro, ngunit ang Ang salita ng Panginoon ay nananatili pagpakailanman.
So sinasabi dyan, ang salita ng Diyos ay magpakailanman. Di yan naluluma. Kasi ang Biblia, kailan ginawa yan? First century. First century pa yan. O hindi na first century. Bago pa dumating si Kristo, BC, before Christ, meron ng kasulatan. Kaya hindi siya naluluma. Kasi hanggang ngayon, binabasa natin at saka pinag-aaralan natin. So ang tanong, nasaan ba ang gospel? Napaalam po natin ng ating church ay Hope in Christ City Church. Kung makikita niyo dito sa baba, a Bible Believing Church. So tayo po ay naniniwala sa Biblia. Doon lang po, wala na po iba. Hindi na po tayo tumitingin sa mga ibang mga libro o saan-saan mga paturuan. Tayo po ay naniniwala na ang Biblia ang salita ng Diyos. Ito po ay authoritative. Ibig sabihin ng authoritative, ito po ay totoo. Ito ay Tagalog doon? Authoritative. Tunay at totoo. Yan. So, siyempre, saan ba makikita ang gospel? Siyempre, dito po tayo titingin sa Biblia. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, ito po ang gospel. Yan. Unang Korinto, 15, 1-4. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita, ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balita ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ng inyong pasampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinabi sa kasulatan, iniibig siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinabi sa kanya ng kasulatan. So, ayan no, sabi sa verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin. Tinanggap daw din ni Apostol Pablo na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. So, ayan mga linaw, di ba? So, sabi rin, lahat po yan ay propesiya tungkol kay Jesus at nangyari po lahat yan. Makikita natin dito, sabi dyan, si Kristo raw siya ay pinako sa krus. Tapos, ano siya, nilibing. Nilibing siya. After 3 days, ako ay nabuhay muli. At umakyat ulit sa langit. Sa langit. Yan lang po ang kwento ng buhay ni Jesus. Yan po ang ginawa ni Jesus nung naririto siya sa lupa. Sabi dyan, no, ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalaga sa lahat ng tinanggap ko rin. So kahit si Pablo, tinanggap niya rin yan. Kung alam po natin yung storya ni Pablo, nang uusig po siya ng mga Kristiyano. Kasi ang akala niya, yung relihiyon na meron siya, yun ang tama. Kaya yung tamang mga Kristiyano, pinapapatay niya, pinukulong niya. Pero nga dahil sa, yung binasa natin kanina, dahil sa pagandahang loob ng Diyos, siya po ay nabago. So, imbis na siya ay nanguusig pa, siya po ay nangangaral na ang salita ng Diyos. Yan po yung kanyang tinanggap.
ito, nalaman niya na si Jesus ay namatay para sa kanyang mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw at umakyat muli sa presensya ng Diyos Ama. So, yung pagkamatay po ni Kristo, ayan, hindi po sa kanya lang. Ito ay para sa atin. Kaya ang gospel ay hindi po para kay Kristo, kundi para sa atin. Marami pong mga paraan ng mga tao para makapunta sa Diyos, sa langit. Diba? Ano? Marami silang ginagawang paraan, maraming ambag. Kaya halimbawa, si Kuya Eva, no, nakita ng langit. Nakita sila ni Ate Pinky. Sabihin ni Ate Pinky sa kanya, Uy, Evan, buti nandito ka sa langit. Sasabihin ni Evan, kasi ano ako araw-araw linggo-linggo kasi nagsisimba ako Kaya ako nandito Kaya sabi naman niya, ikaw ate, buti nandito ka rin. Sabi ni ate, kasi umaatid kasi ako ng Bible study, linggo-linggo. Tapos nagpapasa ako ng Bible. Nakita nila si Ate Teng. Uy, Sister Teng, buti nandito ka rin. Kala namin, wala ka rito posibleng wala ako dito Gumagawa ako ng mabuti. Marami ako mga tinutulungan Kaya ako nandito. So, wala po tayo. May mga kanya-kanyang rason. Pag nakita-kita tayo sa langit, ang yayabang po natin. Di ba? Kasi, kaya tayo nakarating doon dahil tayo ay merong ginawa. Meron tayong ginawa. Kaya lahat tayo merong inambag. So, bakit pa dumating si Kristo rito? Bakit pa siya namatay? Kung kaya naman natin palang gumawa ng sarili nating daan para makapunta tayo sa langit. Kaya kumbaga, baliwala yung ginawa niya. Pero hindi nga po dahil doon. Hindi ang tao, wala pong kakayanan na gumawa ng sarili niyang daan papunta sa langit. Wala po doon yun sabi po kasi sa John 14:6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, hindi dahil sa nandito ka sa reliyon na to, hindi dahil kay Maria, hindi dahil kay patron ganito, hindi dahil kay Santo Niño ganito, hindi dahil sa nag-a-attend ako ng nagsisimba ako linggo-linggo, hindi dahil sa nagbabasa ako ng Biblia. So, hindi dahil doon para tayo makarating na langit. Kanino lang? Sabi doon, kay Kristo lang. Diba? I am the truth, the way, and the life. No one daw. Wala makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya, alinaw-linaw po doon, alinaw pa sila na araw, na si Jesus po lamang ang daan papunta sa sa buhay na walang hanggan. So, ang kailangan lang natin ay believe. Meron mga iba kasi na, naniniwala ako kay Kristo, naniniwala ako sa ginawa niya. Madali lang po maniwala. Diba? Ang pamantayan ko ng mundo ay, to see is to believe. Pero ang pamantayan ng Diyos, believe for you to see. So, pamantayan ng mundo, maniniwala ako kapag nakita ko. Ang pamantayan naman ng Diyos, maniwala ka muna bago mo makikita.
Yung bang buhay na walang hanggan, makikita mo na ba ngayon? Makikita mo na ba ngayon yung buhay na walang hanggan? Pero naniniwala ka na meron ka. Kanyari, mamatay ka sa oras na to. Sigurado ka ba sa langit ka mapupunta? Siya, dito naman yan. Mamaya, sagutin natin yan. Si Ate Anjali, si Mami Pinky, yan, si Albert, si Ace, yan, maniwala ba kayo pag namatay kayo sa oras na to? Si Anel, yan, pag namiwala ba kayo sa oras na to, sa langit kayo mapupunta. 100% wala yung 99.9. Sa alcohol lang yun, tsaka sa food. Pero 100% ba? Walang labis o ng kulang. No? So, pag-isipan nyo muna habang tayo ay nag-aaral. Sabihin, pag tayo naniwala, buong katauhan natin, paniwalaan natin. Kumbaga, ano man mangyari sa akin, maniniwala ako. Hindi lang sa isip. No? Mahirap ipaliwanag na galimbawa yung anak ko. Sino yung mga anak dito? Pag sinabi mo na, kunyari, papasok kayo sa opisina, sasabihin mo, mamaya pag uwi ko, meron kang ano ba tawag sa donut na Happy Meal. Meron kang Happy Meal pag uwi mo. Siya, yung anak mo, diba, alam niya yun na gagawin mo. Kasi alam niya sa sarili niya na gagawin mo yun. Kasi nangako ka Diba? Paano pag dumating ka, wala kang ganang Happy Meal, ano sasabihin? Mami, dati sabi mo, meron kang Happy Meal. So, diba, alam niya, hindi pa niya nakikita, pero naniniwala siya na pag uwi mo, meron kang dala. So, kayo, naging bata ba kayo? Sino naging bata rito? Kayo ba, pinanganak kayo, ganyan na? Diba kayo ganyan dito, mga magulang nyo ba nangako sa inyo? Hindi naman yung, anak, pag uwi ko, milyonaryo na tayo. Hindi ganun, ha? Diba? Siguro naman nangako sa inyo mga magulang, no? At pinaniwalaan nyo yung sinabi nila. Yun ang ibig sabihin ng believing. Lahat, buong pagkatao mo, naniniwala ka na gagawin ito. So, yun. So, ayan o, ang gospel, o ang ebanghelyo, o ang magandang balita, mabuting balita, pare-parehas ng bulan. Ano sabi dyan? Ang gospel ay ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Tumanak ang kanyang dugo para sa atin. O, tumanak ang dugo. So, yung pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus, lumanak daw yung kanyang dugo. So, ayan po, ito, ayan po yung gospel. So, mamaya, isa-summarize natin yan para pag binagtanong sa inyo, maipapaliwanag nyo sa kanila ng malinaw. Ang gospel is not what you do in order to get to heaven, but it's the finished work of Christ. So, ang gospel, hindi daw ito yung kanya-kanya nating gawa, papunta sa langit, kundi ang gospel ay ang finished work of Christ, yung tinapos niya. Yung tinapos si Kristo. Ano ba yung tinapos niya? Tinapos ba niya yung buhay niya? Hindi niya tinapos. Kasi nabuhay siya ulit Ano yung tinapos niya? Yung mga nakasalanan na dapat sa iyo at sa akin, dapat mapupunta tayo sa impyerno. Pero dahil sa ginawa niya, tinapos siya sa cross, namatay siya, nilibing, nabuhay muli at umakyat sa langit. Tayo ay naligtas. Dahil sa dugo niya, na lumatay sa sa katawan niya, yung tumulog, tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan. Doon lamang sa mga maniniwala sa tinapos niya. Yun yung tinapos niya yung buong course ng kanyang life.
Diba? So, yun ang malinaw dyan na tayo ay maliligtas kapag tayo ay naniwala sa tinapos niya. Kasi meron po mga tao na, namatay si Kristo para sa lahat. Para maligtas lahat. Totoo naman yun, namatay siya para maligtas ang lahat ng tao. Pero may kondisyon. Maliligtas ka kapag ka ikaw ay naniwala at nanampalataya sa ginawa niya. Kasi meron nga, sabi mga kanina, diba, meron iba naniwala lang. Alam ko, yan ang ginawa ni Jesus. Pero naniwala ka ba na yan ang ginawa niya? Kasi pagka naniwala ka na yan ang ginawa niya, kapag ka tinanong kita, pagka ba namatay ka sa oras na 100% sa langit ka mapupunta, ang sasagot mo, sigurado mo. Pero pagka ang sagot mo, hindi eh. O kaya, kasi marami pa ako ginagawa kasalanan eh. Marami pa ako nagagawa kasalanan. So, alam mo lang ang ginawa ni Jesus, pero hindi ka naniniwala. Kasi kung naniniwala ka, yun nga, 100%, no? Yes na kayo, talagang medyo mabakal ako ngayon at inuulit-ulit ko. Kasi para maintindihan natin. Kasi kapag po tayo dyan lumabas na, marami tayong mga makikilala o mga kaibigan natin na iba-iba ang pananaw. Kung nais po natin silang maligtas, parang tayo, o lalo na mga mahal natin sa buhay, para maipaliwanag po natin sa kanila ng maayos. Tulad nga nung sabi ni Kuya Roger kanina, nag-share siya sa Mindoro, asahan po natin mga kapatid na hindi po lahat ng tao oo sa atin. Merong mga tao na tatambi. No? So, expect po natin yan. Kasi si Kristo, si Jesus, ganyan din ang nangyari. Kaya nga sa pinapako kasi hindi naniwala sa kanya, iilan lang yung naniwala. Pero kasi kung ikaw lahat kumbaga, nangyari, nag-share ka, hindi naniwala, nainis ka pa, no? Hindi mo na kinausap. Bakit sasabihin ni Jesus Lord, sabi niya kay God the Father, parang unfair naman. Bakit siya naiinis? Ako nga, dahil mo sinira, pinapako ako sa krus. Di ba? So tandaan natin, mga kapatid, kung ano nangyari kay Jesus, mangyayari din sa atin. Kung na-persecute siya, mape-persecute din tayo. Kaya kailangan tayo ay maging matatag. Kasi iba pag na-persecute, lalo na mga magulang, yan, sino ba yung nakaranas mo? Huwag ka nang matin yan na, kung ano yung pinaniniwalaan mo. Dito tayo, dito. Kaya sabi ni Kuya Roger, kung ano yung pinaniniwala natin, dito tayo. Kung ano sila, hayaan sila. Hindi po ganun. Kasi, panahon pa lang ni Jesus, ganun na. Wala pa si Jesus, nangangarap pa lang yung mga propeta, si Moises, ganun na. Kaya wala pong bago yung panahon natin ngayon sa mga ganyan. O, kaya lang kailangan lang natin talaga tumayo tayo sa katotohanan. Ito pa, isa pang tanong. Ikaw ba matutuwa ka kapag ikaw nasa langit, tapos yung mga mahal mo sa buhay makita mo nasa impyerno? Matutuwa ka ba? Kapag ikaw nandito ka, sarap ng buhay mo sa langit, tapos makita mo yung mga kaibigan ko, o lalo na mga magulang mo, kapatid ko, nandun, nasa impyerno. Matutuwa ka? Hindi. Ha? Tutuwa? Matutuwa kayo? Kasi narinig yung sagot ko eh. Mag-aaralan natin yan. Basta atid lang kayo, mag-aaralan natin yan. Actually, ang sagot dyan, dapat matuwa ka. Hindi ka malungkot. Kasi, hindi, P3M pala eh. Sabihin ko na spoiler eh. Sa ako nakasabihin dyan ha. Kaya atid kayo. Para malaman nyo yung dahilan. Bakit ka matutuwa pag nakita mo ganyan? Ha?
Hindi mo sasabihin na, buti nga sa'yo, hindi mo sasabihin na gano'n. Kung nakita mo na ganyan, meron ka lang maiisip. Naiisip na kayo ha, ano yung maiisip? Ano yung maiisip nyo? Sige, 10 lang, 10 lang. O, next. First, unang Timoteo, 1:15. Totoo ang payag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang masama sa kanila. So, yan, sinasabi naman niya ni Apostol Pablo kay Timothy. Sabi niya, pinahayag ko sa iyo na ito ay totoo. Dapat paniwalaan ng lahat, hindi paniwalaan ng iilan. So lahat, kasama tayo. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. So, sino makasalanan dito? Wow, yung mga ibang hindi nagtaas, ano kayo? Mga anak ng Diyos, hindi makasalanan. Lahat po tayo makasalanan. Ha? Sabi po wala rin dyan sa slide eh. Sabi sa Roma 3:23, ano po yun? All have sinned and fall short of the glory of God. Lahat daw po tayo ay nagkasala. Lahat makasalanan. So yung mga anak natin, si Buntis dito, si Ate Lynn, buntis. Pag nanganak siya sa Mayo, yung anak niya, makasalanan na. Para sa BIR, paglabas niya, may utang na. Ganun. Yun, totoo yun. Si Ate Malo, pag nabuntis siya, pag nanganak yan, may utang na yung anak niya. Ganyan. Sabihin sa atin, sa isang pananampalataya, ganun na. Kaya bilang magkulang, responsibilidad po natin na turuan ang ating mga anak. Ipakilala natin ang Diyos sa Kanya, pakilala natin. Ituro natin kung anong ginawa ni Kristo. Hindi mo kanina, ito lang, makabisan nyo to, ayos na. Makabisan nyo lang to. Okay na. O, sabi dyan, iniligtas tayo ng Diyos mula saan? Yung 2 Tesalonica, 1:7 hanggang 9. Kayo namang mga nagtitiis ay aalipin niya kasama namin kapag ang Panginoong Jesus ay inihayag na mula sa lapid kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na may mga naglalagablab na apoy. Parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Jesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at maihiwalay sila sa Panginoon at sa dakilan niya kapangyarihan. So, ayan. Ayan, ito po ay propesya na hindi pa po nangyari ngayon, pero ito ay mangyayari. Sabi dyan, yung mga hindi naniniwala daw, hindi kumikilala, hindi naniniwala sa Diyos, dito, sa ginawa ni Kristo, ay malalagay sila sa naglalagablab na apoy. Yun po ay ang impyerno. Yan, impyerno po. Impyerno. Yan po yan. So, either dito ka sa langit o dito ka sa impyerno. Dalawa lang po ang pupuntahan ng tao, wala pong purgatorio. Yan po ang sinasabi sa Biblia. Diba? Alam niyo yung larong langit lupa? Impyerno? Alam niyo yun? Langit lupa, impyerno. Impyerno. Bakit ganyan yung naisip? Ba't impyerno yung huli? Dapat langit. Ba't impyerno lagi? Laro na yun. Sino naglaro nun? Uy! Ay, hindi ko makainat. Naglaro yun, ha? Ano lang yun, eh. So, sabi dyan, yung mga mapupunta sa impyerno, sa mga hindi naniwala at hindi sumunod sa magandang balita, ito yun.
ay ano? Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at may iwalay sila sa Panginoon at sa dakila niya kapangyarihan. Magdurusa sila sa walang hanggang kapahamakan. So dalawa lang din yan. Walang hanggang buhay o buhay na walang hanggan at walang hanggang kapahamakan. Dalawa din. Ano may laging dalawa lang naman ang choice? Tama, mali. Diba? Kaliwa, kanan. Lahat yan dalawa. Gigising ka ba? O hindi. No? Maliligo ka ba bago pumasok? O hindi. Lagi dalawa. Meron tayo dalawang choices lagi. Hindi po yan yung kumbaga sa programming, if-then statement. Wala pong ganun sa Diyos. Kapag ito ginawa ko, ito mangyayari. Dahil sama-sama. Hindi. Oo lang o hindi. Di ba sa binary, ang program, 0 at saka 1 lang. O alam nyo, binary ano yun, di ba? 0 at saka 1. Yun lang naman, 0, 1. Walang 1, 2, 3. Wala. So yan ha, ang linaw-linaw. Parurusahan ng lahat na hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa Magandang balita ng Panginoong Jesus. magandang balita. So iniligtas tayo mula sa sa kasalanan. Iniligtas tayo sa walang hanggang kapahamakan. O yan o. Ang pinakamatinding kasalanan ay ang pag-reject kay Yesu Cristo. Ano yung reject? Pagtanggi. No? Kunyari, bukas. Ayoko yan, hindi dyan ako, naniniwala ako kay Jesus, pero kay ko nagdarasal, kay Maria. Kasi di ba si Maria, nanay siya ni Jesus. O hindi mas makapangyarihan si Maria kasi nanay siya eh. Si Jesus, anak eh. O, naniniwala ako sa kanya. Pinakanak siya ni Maria, pero dito ako magdadasal. Mga kapatid, kung ikaw ay matalino ka, sa lahat po ng mga karakter sa Bible, lahat po yan namatay. Sino lang dyan ang binalita na namatay tapos binuhay niya yung sarili niya? Ha? Si Jesus lang, kasi si Elijah at saka si Enoch, hindi naman sila namatay, nalayo sila sa langit. Pero yung karakter o yung personalidad sa Biblia na namatay at binuhay niya yung sarili niya, si Jesus lang. Wala tayong nabalitaan na si Pedro nabuhay muli, si Moises nabuhay muli, si Abraham nabuhay muli, diba? Si Maria, si Joseph, si Pablo nabuhay muli. Wala, si Jesus lang. Kaya, ang pinakamatinding kasalanan ay kapag ka hindi mo tinanggap si Jesus. Ano yan? Kung ka na kagad mapunta. Ito. Sa impyerno. Pag ikaw napunta rito, habang buhay na yan, wala nang balikan yan. Saan mo gusto pumunta? Sa smoking o sa non-smoking? Sino na yung nigarilyo rito? Nigarilyo? Uy! O, joke! Non-smoking o smoking? Ito, non-smoking. Ito, smoking. Saan gusto pumunta? Alam niyo ba ako ito, sabi ko sa inyo, 7 taon pa lang ako na nigarilyo na ako. Kasi si Ate Tel, ewan ko alam sa kanya. Kasi nung bata ako, birthday ko, 7 years old, pinaganda. Tita ko, sigarilyo, ito, ay nakukuha nila rito. Yung chewing ko, lagi nagpapabili ng sigarilyo doon. Tsaka, yung beer, San Miguel, San Mig. So, ako ay tutusan niya. Hindi siyempre, papasok ko na eskwela, may mga una ko kahit 50 centimos. Baka ko nun, 50 centimos lang.
Ang sigarilyo, parang gis lang ata nun. At siyempre, bibili. Jay, pakidulero na, bili mo ako na 10 piraso. Malboro. Bibili ko 11. Yung isa akin. Eh ako lang mag-isa sa bahay. Yung ginagawa ko, sindihan ko yan, ang sigarilyo sa kusina. Sa kusina namin, nagkaganyan ako. Tayo, ano ako manila rito? Eh wala naman, no? Nakakangay ko lang. Yung amoy ng usok na sigarilyo, parang ang bango. Hindi, doon na, nababanguhan lang ako. Pagkatapos ng ilang beses ko siyang ginagawa, bakit lang paghigop ni sit-sit ko na gano'n, nalunod ko. Siguro mga 10 o 15 seconds, hindi ako nakahinga. Akala ko mamamatay na ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi na ako magkakalito. Tapos nangyari pa, nakaamoy sa buong bahay, nag-spray ako ng pabango. Para hindi malaman ng magulang ko pag-uwi, baka pagbukas ang pito, kaya tapos sigarilyo. E gano'n, ano? Doon naman sa inom, papapili yung chewing ko rin. Hindi mo ako ng 3 bote, bibili ko 4, yung isa akin. Tikman ko. Una tinikman ko yan, hindi malamig. Pait. Pait. Ako, bakit sila? Sarap na sarap. Pakita ko may yelo. So, bumili ulit ako, nilagyan ko yelo. Pas, sarap. Ano, parang mapait siya na sa ibang lasa, pag mamulit sa lalaman niya. Ha? Oo. Tapos, ilang ginagawa ko yan, no? Dumating din yung araw na yung pagtikin ko niyan, sabi ko parang panis. Ewan ko bakit eh. Parang ganito ang lasa nito. Tapos, nahilo ko. Hindi ako nakapasok na nabukasan kasi tagal ng tulog ko. Tapos sabi ng kaya nga, binising ako pumasok. Hindi napapasok. Parang gusto ko pa matulog. Eh, nakapis ako na isang klase. Yun din, na-realize ko rin yun na siguro kaya ako na ito, kaya ako nakatulog na matagal dahil nga naubos ko yung isang bote. Dati kasi hindi ko inuubos yan. Tinatago ko yan, tinatago ko sa lalagyan. Tapos tinatago ko. Eh, yun, inuubos ko yung isang bote. Kasi syempre, tama sa akin yun, di ba? Ayoko na, yun nito. So, nagkaroon ako na realization na ayoko na. So, habang lumalaki ito, yan palang paninigarilyo, pag nakaano ka niya, pag tagal-tagal, magkaka-cancer ka. Pagka naman nag-inom ka, pag tumatagal, kakasakit ka sa ano? Atay. Oo, yun, sa atay. Kaya sabi ko na lang din sa Lord, salamat kasi bata pa ako. Pina-realize mo na sa akin yung mga ganyan. Pero sa pagkain, hindi. Yeah, kaya kain ako ng kain, o ngayon, may sakit ako. Dialysis ako. Kaya kayo, mamuhay kayo ng healthy living, no? Hindi na akong gayahin. So, yan, smoking o non-smoking? Session na kayo, meron tayo na, nasa side track na ako, ha? Kukwento lang ako sa inyo. Kasi, hindi kayo nagsasalita eh. Salita kayo para mabilis tayo matapos. Ang sabi dyan, Roma 5:6 hanggang siya. Sapagkat noong tayo ay may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga pakasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nung tayo'y paksalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalan sala, lalong tiyak na maniligtas tayo sa puot ng Diyos. so yan, kung tayo ay mahihina pa. Actually, mahihina naman talaga tayo. Wala tayong lakas para tayo ay sarili natin makarating tayo sa langit. Ang pinakapisahe dito, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yan, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, tayo ay napawalang sala. Yun yung sinasabi natin kanina.
Sa pamamagitan ng dugo niya, nilinis niya lahat ng kasalanan natin. Pag sinabing lahat, lahat. Sabi sa Hebrews chapter 9, nilinis niya ating mga kasalanan magpakailanman. So, ibig sabihin, yung past, present, at saka future sin or sins mo ay pinatawad ka na, pinawala-sala. Eh, pati future, pati yung gagawin ko, oo, pinatawad ka na. Pero, hindi ibig sabihin nun, mga kapatid, desisyado ka ng gumawa ng kasalanan. Kasi, sabi nun sabi ni Kuya D, sabi daw sa Hebrews chapter 9 verse 15, pinatawad na tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Magpakailanman, forever. So, pwede pa na ako gumawa ng kasalanan bukas. Kasi pinatawad naman ako kahit gumawa ng kasalanan bukas Hindi po ganun. Ikaw ba, kapag ka isang tao mabuti sa'yo, susuklian mo ka ng masama? Pag isang tao ba sa'yo mabuti, susuklian mo masama? Hindi po. Oo? Hindi. Oo. Ha? Meron ko narinig, oo. So hindi, di ba? So may iya ka. Kasi ginagawa ka ng mabuti. No? Halimbawa si Angeli. Pag nakikita akong dumadaan, oy, taba! Ano naman ang gagawin mo ngayon? Ano naman ang ipangaral mo? Ay, kasing-kasing ka ganun. Ano naman ang ipangaral mo? Kaya, ano papangaral mo sa linggo, ha? Yan na naman yung, kung ano yung lagi sinasabi niyan. Pero kahit na ganun ginagawa mo sa akin, pag nakikita kita, hello Angeli, kaya, Angeli, meron kami, Graham, gusto mo? Diba? O Angeli, meron kami, sa bahay, nagpa-order ako pizza, punta ka lang na. Diba, hindi ka kung pinagagawa mo na kung ano-ano pinasabi mo, tapos kahit na gano'n, yung tao mabuti pa rin sa'yo. Ang Diyos gano'n. Na hindi niya tayo pipilitin na magbago. Hindi ka pipilitin ng Diyos para maniwala ka sa Kanya. Paano ka magbabago? Doon sa kagandahang loob na pinapakita niya sa'yo, sa kabutihan na pinapakita niya sa'yo, doon ka magbabago. Kasi sa kabila ng mga ginagawa mo sa taong ito na ganito, pero mabuti pa rin pinapakita sa'yo, may iyaan na. Diba? Magiging kaibigan mo na rin. So, gano'n lang din ang explanation nito. Yun ang analogy niyan. Na ang gospel, ito, hindi tayo pinipilit. Hindi tayo pinipilit nito. Kasi kapag lahat ng tao pilitin natin, okay, takutin mo. Pag hindi ka naniwala kay Kristo, mapunta ka sa impyerno. Kaya siya maniniwala, kasi ayaw niya mapunta sa impyerno. Hindi siya maniniwala na kung ano talaga yung ginawa ni Jesus para sa kanya. Diba? Nag-gets nyo? Okay. O yan, ano ba ang ginawa ni Jesus? Actually, pinaliwanag ko na to, no? Sa pamagitan niya ay napalaya tayo sa makatuwid pinatawad ng ating mga kasalanan. O, yung pa, ito. Hebreo, Shop, 22. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay na ay nililinis sa pamamagitan ng dugo, at kung walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Yung pag-aalay ng dugo ni Jesus. Kasi nung araw, ng Old Testament, ay para patawarin ka ng Diyos sa kasalanan mo, kailangan mo mag-alay ng tupa. Kasi yung dugo nun. Di ba kinabukasan, nakagawa ka na naman ng kasalanan? Di kukuha ka na naman ng tupa, papatayin mo na naman. Para yung dugo tumulo. Patatawarin ka na naman. Kinabukasan, nakagawa ka na naman. O di sasabihin na ng Diyos sa'yo, anak ng tupa naman, lagi na lang itong araw-araw, ito ginagawa. Diba? Papatay ka ng dugo. So, ang ginawa ni Kristo ay siya na lang. Siya na lang ang ginawang tupa. Kaya nga tawag kay Jesus kita sa John chapter 1,
This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Siya yung nag-iisang lamb na inalay, siya na lang. Para sino mang maniwala sa ginawa niya, ay patatawarin. Naintindihan mo? Diba? Ayan, sinabi na dyan, no? Isa lang kailangan gawin natin, lumapit kay Jesus para sa kaligtasan natin. Ito yung sinasabi dyan na yung gawa natin, wala po yung ambag sa Diyos. Kaya sabi dyan, no, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos. Efeso 2, Gano'n na, diretso na. sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ng sino man. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay dirigkada tayo para sa mabuti gawa ng inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Yan, no? So, hindi dahil sa mabubuti natin gawa. Kaya sabi ko kanina, di ba? Uy, ba't ka nandito? Kasi ganito. Ikaw, ba't ka nandito? Kasi ganyan eh. So, wala tayong may pagmamalaki. Kundi lang dahil sa pagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ito ay kaloob. Sa ibang translation po yan, ito ay regalo. Kapag ba ikaw binigyan ka ng regalo, tatangi ka? Kunyari, si Albert, binigyan ko regalo. Albert, regalo ko sa'yo kahit hindi mo birthday. Kukunin mo, hindi. Ha? Ay, hindi ko naman birthday. Ano meron dyan? Baka bomba pa yan eh. Kukunin mo, di ba? O, sino ba pinagbigay na regalo eh hindi kukunin? Wala, kukunin, no? Pero nila siguro pagka mag-shota kayo, tapos nag-break kayo, uy, nakaregalo mo kasi yun, soli mo. Wala nang solian yun. Sino ba nagka-girlfriend na rito, nagka-boyfriend? Uy, ayaw magsabi, hindi ko makipagagalitan. Sino yung boyfriend at girlfriend ngayon? Ayan, sino? Sino meron? Nasa kamay. Si Kuya Romy, meron daw. Ayan, kamay ha. Yan, nalalaman na natin ha. Nalalaman na natin. Kayo ba, magkasama ba kayo sa bahay matulog? Ha? Magkasama kayo sa bahay matulog? O may pinupunta yan o kaya umaalis? Bawal yun. Bawal, ito, taas nga siya ng kamay eh. Ito naman, ito isang tanong, Sa mga magjowa. Sino may jowa ulit dito? Ito, galit. Nasa kamay. Jowa ka, wala. Si Angeli, meron. Meron. Matatanong sa mga may jowa ha. Handa ba kayo mamatay para sa kanya? Si Angeli. Hindi. Bakit hindi? Bakit hindi? Ha? Bata pa rin sila. Ay, yung mga may asawa. Sino mga may asawa dito? Handa ba kayo matay para sa mga asawa nyo? Ha? Sumagot ng hindi lang. Si JT. Handa kayo mo mamatay para kay Gays? Hindi rin. Kaya sabi sa iyo mga plastic kayo eh. Pero si Jesus, mga kapatid, hindi niya tayo kilala. Diba? Pero inalay niya yung buhay niya para sa kaligtasan natin. Amen? Kaya hindi dahil sa gawa natin kaya tayo makapunta sa langit. Kundi dahil sa Kanya,
ginawa. Paniwalaan na natin. Bakit yung mga mag-jowa, hindi niya kaya mamatay para sa jowa niya? Hindi pa naman kami kasal, baka mamaya mag-break kami yun eh. Di ba? Ano yan eh? Actually, yun ang dahilan sa mga jowa. Sa mga may asawa, ewan ko kung 100% na mahal yung mga asawa nyo. Kasi dapat oo. Di ba? Alam yung pinag-aaralan natin dati? Kung naniniwala pa tayo na may tribulation. Di ba? Oh, si Kristo, asawa mo, anak mo, papatayin ko. Diba? Pinag-aaralan natin dati. Pero ngayon, hindi na sila tayo. Kung dumating yan, wala na tayo dito. Amen? Ayan. O, maniwala daw tayo saan. Tapos na tayo, lapit na. Pero pa kung 90 na slides. 19. Samahan naman natin. Ayan. Roma, Basahin mo, diretso. ginagawa matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Yesu Kristo. Walang pagkakaiba ang mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang magandang loob na walang bayan niyang binigay, sila ay inulit na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. So yun, magbigay, yun lang ano, saan faith in what? Doon sa ginawa niya. So paulit-ulit, no? Yung finished work ni Christ, doon tayo dapat maniwala. Kasi sabi dyan, lahat daw ay nagkasala. O, inalay niya yung buhay niya, bilang ano, sa pamagitan ng kanyang dugo. So yung dugo, paniwalaan natin yun na yung dugo tumulong sa kanya ay yun ang nagbigay ng kapatawaran sa atin. Yan, dugo pa rin. So marami mga verses na yan po yung patunayan na yung dugo ni Jesus ay ano, yung ginawa niya sa dugo niya tayo ay inawalang sala. So, ito tanong, ito na. Tapos na tayo. Kaya sabi ko kanina, paumanin, medyo na ano tayo ha. Lumagpas tayo ng 10 minutes.